Bihira lang mag-react si Curry ng ganito sa Warriors. Kerr nagreklamo sa NBA at LeBron nangunguna sa in-season MVP. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Precision 6 with Spike, mabibili lamang ito sa halagang $3,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Balita sa Lakers, LeBron James kasama sa laban para sa in-season tournament MVP. Maging ang chosen one ba ang unang mananalo ng prestihiyosong karangalang ito? Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain. Lahat ng mga player na ito ay maaaring magbigay ng kanilang argumento para ituring na NBA's greatest of all time. Pero may iisa silang pare-pareho. Wala sa kanila ang makapagsasabi na nanalo sila ng NBA in-season tournament MVP. Sa gayon, maaring pirmahan, silyuhan at ipadala ni LeBron James ang kanyang argumento para sa pagiging GOAT sa loob ng isang buwan kung lahat ay magiging maayos. Sa seryosong usapan, si LeBron ay talagang nagbibigay ng kanyang argumento para manalo ng Most Valuable Player Award sa inaugural ng in-season tournament. Ayon sa pinakabagong ranking ni Matthew Peterson sa NBA.com, ang 4-time NBA MVP ay kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa kompetisyon para sa parangal na nagtatambak lamang sa likod ng Indiana Pacers Tyrese Haliburton at Sacramento Kings Domantas Sabonis. Napakagaling ni James sa tournament hanggang ngayon dahil ang 19-time All-Star ay may average na 27.7 points, 8.3 rebounds at 7.0 assists bawat laro sa 3 games ng group play. Ang performance ng all-time leading scorer sa mga laro na ito ang nagdala sa Lakers sa 3-0 na record sa tournament play. At pagkatapos ng 3 laban, sila ngayon ang nangunguna sa NBA sa tournament point differential na umungos sa kanilang mga kalaban ng kabuang 42 points. Bagamat may ilang hindi ganap na naiintindihan ang kahalagahan ng torneo, tiyak naman na nauunawaan ito ni James at ng Lakers at ang kanilang laro ay nagsasalamin ng ganoon. Ang Lakers ay kasalukuyang nangunguna sa West Group A at may pagkakataon na maipanalo ang kanilang pwesto sa knockout rounds sa pamamagitan ng panalo laban sa Utah Jazz sa Martes. Kung makakapasok ang Lakers sa knockout rounds, magbibigay ito sa kanila ng magandang posisyon para makapasok at posibleng makarating sa championship game sa Las Vegas. Lahat ng mga laro hanggang sa championship na ito ay kasama sa regular season standings, kaya may built-in na insentibo para manalo sa mga labang ito. Gayunpaman, masigla ang ipinapakita ni LeBron at ng Lakers sa mga laro ng tournament. At ang walang talong record sa tournament ay tiyak na magbibigay sa kinabukasan na unang balota sa Hall of Famer ng MVP consideration. Ang pagtatalo sa pagitan ni James at Jordan para sa titulong GOAT ay maring magpatuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Ngunit si LeBron ay malapit nang makamit ang isang parangal na hindi kayang pantayan ni Air Jordan. Sa ibang balita naman mga kaibigan, Kerr nagpahayag ng pagtutol sa patakaran ng NBA matapos ang foul kay Wiggins sa laban ng Warriors Thunder. Palaging may seryosong dahilan si Steve Kerr kapag kanyang inuukit ang kanyang galit sa isang entidad o sitwasyon sa kanyang press conference. At noong Sabado ng gabi, isang patakaran ng NBA ang nagdusa sa kanyang galit. Agad pagkatapos ang Warriors ay natalo 130-123 sa overtime laban sa Oklahoma City Thunder para sa kanilang 6 na sunod na pagkatalo. Nagkaroon ng reklamo si Kerr sa foul na tinawag kay Andrew Wiggins na may kakaunting 90 seconds na lamang sa regulation at ang sumunod na replay review na pinanatili ang tawag. Nang tanungin tungkol sa 40-point performance ni Shai Gilgeous-Alexander, pinuri ni Kerr ang all-star guard ng Thunder, ngunit inako naman ang legal guarding position rule ng NBA. He's one-on-one at the top of the key, sabi ni Kerr sa mga reporter. Mahirap siya at may mga shooter sila sa lahat ng dako, kaya sinusubukan mong gawing iba-iba ang depensa mo sa kanya. Pero gumawa siya ng mahirap na mga tira. Nalungkot ako na hindi natin nakuha yung challenge. Akala ko sa replay, parang nasa tamang posisyon si Wiggs. Umangat siya at bumaba, pero hindi niya tinamaan. Pero sinabi nilang block daw na mayroong legal guarding position ng NBA na kanilang binabanggit.
At tayo lang ang liga sa buong mundo kung saan kung ikaw ay dumudulas ng paa at medyo gumagalaw ka at may nabangga sa'yo, tinatawag natin itong blocking foul dahil ito ay legal na posisyon ng depensa. Kaya nalungkot ako sa play na yun. Pero ganoon talaga, dagdag pa ni Kerr. Sa oras ng foul ni Wiggins kay Gilgeous-Alexander, may 2 points na lamang ang Warriors. Pero si SGA ay nagawa ang parehong free throws upang itabla ang laro. Mayroon pa ring pagkakataon ng Warriors na manalo ng laro sa regulation matapos na isalpak ni Wiggins ang go-ahead 3-pointer na may 1.6 seconds na natitira. Ngunit isined ang laro papunta sa overtime ng Thunder rookie na si Chet Holmgren sa isang buzzer-beating 3-pointer sa harap ng pahangos na braso ni Wiggins. Nag-score naman ang Oklahoma City ng 13-6 laban sa Golden State sa overtime na nagdala sa Warriors sa 6-8 sa kabuang record at 1-5 sa home ngayong season. Walang paraan para malaman kung paano lalaruin ang laro kung nabaligtad ang foul kay Wiggins. Ngunit magkakaroon sana ang Warriors ng pag-aari ng bola na may advantage na 2 points na papasok sa 1 minuto ng laro. Sa halip, iniwan ng Warriors ang kanilang sugatang kalooban at sinubukang mag-regrouping bago ang kanilang laro laban sa Houston Rockets sa Lunes sa Chase Center. Samantala mga kaibigan, si Steph Curry naisiwasan ang baho sa locker room ng Warriors. Kahit ang pagbabalik ni Stephen Curry mula sa 2 laro na pagkawala ay hindi nakapigil sa nakakabahalang pagbagsak ng Golden State Warriors. Inilarawan ni Curry kung ano ang mali para sa Warriors habang natalo sila para sa ika-6 na sunod na beses. Isang 130-123 overtime heartbreaker laban sa Oklahoma City Thunder noong Sabado ng gabi. Hindi sapat ang 25 points ni Curry sa kanyang pagbabalik mula sa knee injury. Sa ganitong sunod-sunod na pagkatalo, may kagyat na pangangailangan. Siguradong sigurado yan. Kapag ganyan na karami ang sunod-sunod na pagkatalo, problema na yan na kailangan mong ayusin. At ayaw mo talaga na kahit anong mentalidad na talo sa alinmang bahagi ng season. Yan ay isang mabahong amoy sa loob ng locker room na ayaw mong makarating doon. Ang dinastiyang namayagpag sa NBA sa karamihan ng nakaraang 9 na taon ay tumatanda na. Pagkatapos nilang umiscore ng mataas para magkaroon ng 18 points na lamang sa second half, pinigilan sila ng mga bata at mas athletic na Thunder. Maring ito na ang pangalawang pag-usbong ng Thunder mula noong panahon ni Kevin Durant at Russell Westbrook. Ngayon, may 7-2 na si Chet Holmgren at MVP candidate na si Shai Gilgeous-Alexander sa pwesto ng 2 future Hall of Famers na umalis na. Si Curry naman sa edad na 35 years old ay patuloy na naglalaro ng antas MVP. Pero ang kanyang kasangga na si Klay Thompson, ang kalahati ng Splash Brothers, ay bumababa ng mabilis. Si Draymond Green naman ay lalong nagiging labis ang kanyang pagiging kaharap. Nahabol na ng NBA ang kanilang tumatandang pangunahing kupunan. Ang sunod-sunod na talo ay lubos ng nagpapawi ng anumang magandang vibes na naitayo ng Warriors sa kanilang 6-2 na simula. Gusto ni Curry na iwasan ang stink na unti-unting dumadapo sa kanilang locker room. Pero kaya ba nila? Samantala, Draymond Green humingi ng paumanhin sa isang masela na eksena sa locker room matapos ang kanyang 5 games na suspension. Humingi ng paumanhin si Draymond Green sa buong kupunan ng Warriors. Sources sa loob ng locker room ang nagsabi na humingi ng paumanhin si Green at ipinakita ang kanyang pagsisisi. Sinabi niya sa team na ang kanyang layunin ay tapat, protektahan ang kanyang kakampi. Ngunit inilayo niya ito ng labis. Isinulat ito ni Marcus Thompson ng The Athletic noong November 17. Painit ng painit ang ating mga basketball updates mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.